kasama natin ngayon ang Vendors Party List at ang kampyon ng mga vendors para sa kapakinabangan at yung pangangalaga din sa kapakanan ng mga manininda sa Pilipinas. Kasama natin ngayon si Tita Malu Lipana. Mama Malu, good morning! Sige. Mukhang nagkakaproblema lang sa audio ni Ma'am, pero nakikita ko na siya. Ma'am Malu, yan, baka Oh, nakamute. Ayun! Good morning, Tita Malu. Good morning po sa inyo. ayun. Good morning po. Good morning, Ma'am Cheska. Good morning sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng radyo natin ngayon. Ayan. Naku, Ma'am Malu, ang mga vendors laging maaga talagang gumigising yan. Kasi kung hindi man nagbubukas na yung kanilang tindahan, halimbawa, bukas ng kanilang tindahan or pwesto, alas 7 ng umaga, di ba? Kasabayan ng ating programa, radyo natin nationwide. Ano yan, alas 4 pa lang, alas 3, gising na. Dahil nagpe-prepara yan para sa kanyang pagbubukas ng negosyo. Tama ba? Tama po. Kaya yung preparasyon, nagsisimula yan hours before, hindi lang yung mismong pagtitinda, di ba, ng mga negosyante. Ma'am Malu, nung ikaw ang negosyante, gaano ka haba yung preparasyon mo na ginagawa bago mo buksan? Kasi alam ko, iba-iba ring mga negosyo ang pinasukan mo before nung ikaw mismo yung naka-experience na ikaw yung mismong vendor o ikaw yung manininda. Opo. Katulad po dati no, sa Pasay, since ano po, nasa palengke po ako. Pag sa palengke po kasi, normally dapat mas maaga, mas bukas ka na. Oo. Kasi nandyan lahat yung mamimili. Ano. So, normally, nung araw, nagbubukas ako dapat ng alas 6 ng umaga po. Mm-mm. Kasi alas 7, marami na pong namimili Tao. noon. Oo. Opo. So, alas 6 ng Ganon din po yung umaga. iba. Halimbawa, yung iba nga po, yung mga sa bagsakan, madaling araw, yung hating gabi, nandyan na po sila eh. Yung Oo. mga nasa Lepakimart, mga nasa Balitok, mga bagsakan, ayan, madaling araw po talagang kailangan na magbukas sila. Oo. Yung mga gano'n, Tita Malu, na experience mo ikaw mismo at saka yung mga naging kaibigan mo, naging kapwa mo vendors o manininda o negosyante nung panahon na yon, ang mga negosyante, ang mindset din yan, sabi nga nila parang mga Chinese, di ba? Kahit na maliit lang yung kita mo, ayaw mo namang mahalan ng sobra yung iyong paninda. So, maliit lang yung kita mo, pero sana marami o bultuhan yung iyong nakukuha o kinikita. Tama po, Ma'am Cheska, tama. Mm-mm. Lalo na po pag halimbawa, yung mga nasa palengke o ano po, ano ho, obligado po talaga na hindi po pwede tayo magtaas ng presyo kasi po, una, maapektuhan yung mga mamimili. Pangalawa, apektado ka rin po kasi hindi ka po masyado makakabenta. Na-experience niyo ba 'yan, Ma'am Malu, nung ika'y, nagtitinda pa? Kasi ang isa sa mga advokasya ngayon ng Vendors Party List, yung Vendors Hub, kung saan one-stop shop ito, 'di ba, na-explain mo nung nakaraang pagbisita mo. One-stop shop na mga pangangailangan ng mga vendors. Ano mang assistance ang kailangan nila dun sa pagpepresyo, kailangan ba nila sa pagbabayad nila ng tax, accounting at kung ano-ano man. Pero nakaka-experience ba kayo lalo na nung kayo pa mismo yung nagsisimulang magtinda na yung yung ngayon kasi may SRP na or maximum SRP. Pero isa yan sa problema ng mga vendors kasi minsan halimbawa tabi-tabi kayo puro kayo fried chicken halimbawa no. Iba-iba yung presyo minsan na kapag ka nagbaba itong ito yung kalaban mo, matataranta ka ngayon, sa iyo yung medyo mas mahal-mahal ng konti. So anong gagawin mo? Na-experience niyo po ba yun? Opo. Hindi, yun, dapat talaga, isa yun sa nagiging problema talaga ng manininda, no? Na dapat, halimbawa po, ma-regulate po ang presyo po talaga ng lahat ng bilihin. And talaga nararanasan po yan na marami kasi minsan halimbawa po, kasi halimbawa ang kuha katulad ng iba no, yung kuha ng ako kukuha ako sa isang supplier na medyo mas mataas ang bigay sa akin, yung tinatawag natin third party, obligado ko rin po itaas yung depende po kasi sa pinagkukunan din. So, ayan yung mga laro sa pagnenegosyo na lalo na kung baguhan, di Tita Malu, kung baguhan, hindi mo alam yung laro na sinasabi nila sa pagnenegosyo. So, kasama ba dun sa vendors hub na gusto ninyong isulong o gusto ninyong magkaroon ng mga vendors hub sa buong Pilipinas, yung pag-asiste sa mga, kumbaga, start-up pa lang na magnenegosyo o dun sa mga bagong magtatayo ng kanilang, sabi nga, ang pangarap ng Pilipino magkaroon ng maliit
na negosyo. Sa umpisa, yan, oo. May assistance po ba na gano'n? Tama po. Meron po talaga kasi kalimitan, naturalesa na parang natural na po sa ating mga Pilipino talaga yung magtinda-tinda, magnego-negosyo po, eh. Ang problema natin minsan kaya, katulad nun, minsan 'yan walang puhunan, konti ang puhunan, Mm. minsan 'yan wala silang matatakbuhan. Kaya yung plano talaga ng vendors party list magkaroon ng vendors hub na kung saan lahat meron na silang takbuhan. Halimbawa, yung mga naki-clearing na puwede silang may pupuntahan 'no, na meron silang may vendors hub tayo o kaya yung pong, 'pag gusto ng, mag-develop ng kanilang produkto meron silang parang one-stop shop na po siya katulad nung, halos lahat po halimbawa legal assistance, lahat po ng assistance doon sa vendors hub na yun, centralized na po yun doon na may mapupuntahan at matatakbuhan talaga yung lalo na po yung mga nag-uumpisa na, pati na rin po yung hindi nag-uumpisa na manininda. Opo, Oo, at saka Tita Malu yung iba, late na sila siguro nag-retire. Alam mo naman ang mga retirees natin, minsan naghahanap yan ng pagkakaabalahan, 'di ba? Kahit na hindi naman na nila kailangan talagang magtrabaho o kumita, pero gusto nila magkaroon ng negosyo. Eh minsan, syempre hindi pa naman ganun kateki yung ating mga nag-retire na. Itong vendors hub, makakatulong ba ito doon sa mga hindi alam? Halimbawa, pupunta doon, hala, paano ba ako kukuha ng permit? Ano yung mga permit na kailangan ko? May barangay permit ba? May mayor's permit ba? Ano-ano yung mga kailangan kong papeles para naman yung aking itatayong halimbawa barbecuehan dyan, hindi naman gaano kalakihan, pero legit ang aking negosyo. tama po. Yun yung malaking bagay din po yun na meron tayong vendors hub na halimbawa po meron talagang mag-a-assist. Minsan napag-usapan nga namin ng mga vendors ito sa Quezon City 'no, na yung puwede bang isa na lang parang may liaison na sila na kakausapin doon sa vendors hub na isa na lang kausap nila na, ito yung mga kailangan natin. Merong mag-a-assist na, para halimbawa magproseso ng kanilang mga permits kasi isa 'yan sa mga problema din ng mga vendors na nahihirapan sila mag-asikaso ng mga permits. So meron po talaga and pati legal assistance and lahat po talagang nandun na po, nakapaloob na sa vendors hub. Yun po ang kahalagahan din talaga ng vendors hub. Mm. Lalo na sa filling up ng mga forms at kung ano-ano yung mga isasubmit na mga requirements. Minsan, Tita Malu, dyan nagkakaano eh, hindi uniform, no? Totoo po, Doon opo, sila meron po kahalagahan. oo, nagkakalabo-labo ang ganyan. At minsan, doon yata sila nadidelay, hindi mabuksan-buksan o hindi sila makapag-umpi-umpisa dahil sa ganitong mga sa ganitong mga requisitos ngang sinasabi. Opo. Kapag ka Malaki po mm. maitutulong ng vendors diyan, both po sa manininda and siyempre po sa ating gobyerno din po. Kasi yung iba ayaw na nilang mag-permit din, ayaw na nilang ano, kasi nga sa dami ng kailangan, sa dami ng gagawin 'no. So, malaking bagay po sa ating manininda at the same time po sa ating gobyerno rin po. Oo, at saka hindi lang 'yun, Tita Malu. Ang iniisip nila, ako dami kong fill upan na form tapos 'di pa nga ako nagnenegosyo, ang dami ko ng babayaran. Gumagastos na agad, 'di Ayun, ba? opo. Kaya yun dapat maano rin po natin maayos din po natin yun na kailangan ayusin natin na minsan kasi depende kung lalagyan natin ng ceiling dapat depende po dun sa ano nila sa, negosyo nila dun sa kanilang babayaran minsan, opo. Ang pangalan pa lang ng inyong party list, vendors party list, malinaw na kung para kanino yung inyong isinusulong na advokasya. So currently kasi Tita Malu sa inyong, of course, bago kayo tumakbo, titingnan ninyo may nagsusulong na ba ng kapakanan ng mga manininda or vendors? Currently wala, kaya yun ang gusto ninyong itakbo, 'di ba? Sa Kongreso. So pagdating sa Kongreso, magkakaroon na ng boses ang mga maninindang Pilipino, maliit man or medyo malaki at bago sila maging full-blown na negosyo, Ma'am Malu? Opo. Ayun, sa totohanan lang po Ma'am Cheska, ngayon pa lang po talaga magkakaroon ng, representative 'no, representative ang vendors, mga kapwa natin vendors and
eto na yung pagkakataon na magkakaroon na talaga ng boses ang ating mga vendors at magkakaroon na sila ng kaagapay, magkakaroon na sila ng makakasama at makakatuwang kung paano nila mapapalago o mapapaangat ang kanilang buhay, ang buhay ng mga bawat manininda po, mga bawat Mm. vendor. Oo. Tita Malu, nung nakaraan na naging guest ka namin dito, isa sa mga napag-usapan natin, kasi katulad ng mga farmers at saka yung mga mangingisda, minsan ang gusto din ng Department of Agriculture para sila mabigyan ng ayuda or mas magandang kita, maggrupo-grupo sila, 'di ba? Yung may mga maliliit na sakahan, maggrupo-grupo sila, yung mga maliit na mangingisda, maggrupo-grupo para mas marami yung ani nila, mas madaling maibenta kaysa hiwa-hiwalay. So, sa mga vendors, may ganitong sistema din kayong isinusulong. Yung kailangan grupo kayo kaysa individual kayong nagtatayo ng inyong mga nego-negosyo. Opo. Yan, maganda rin po talaga na halimbawa po katulad no'n 'no, sa mga mangingisda o magsasaka, sa mga sa ano po, magkakaroon po tayo lagi yung vendors party list i-aano po natin na dapat may koordinasyon o makikipagtulungan tayo sa DA po ano ho. And siyempre mas maganda po halimbawa katulad po no'n, parang, magkakaroon tayo ng, vendors hub, magkakaroon tayo na halimbawa mas maganda yung grupo. Kasi 'pag halimbawa grupo, isang bentahan na lang nila, hindi pa isa-isa sila, mas kokonti po ang ano, mas mabagal, mas konti and ang kanilang kikitain. Magtatayo kayo ng kooperatiba ng mga vendors? Yan, magtatayo tayo ng kooperatiba na kung saan opo, magtatayo po ng kooperatiba po. Na Mm. kung saan po halimbawa pa yung sa kooperatibang yun, halimbawa per key ano natin 'no, lugar po lalo na po. Halimbawa, magtatayo tayo ng kooperatiba na kung saan po, doon po sila lahat halimbawa yung mga kapwa natin manininda pupunta sila doon, lalo na po pagdating sa puhunan, pupunta po sila doon para po, humiram ng puhunan na wala po talaga itong, interest, wala po ito hindi meron man po pero sa kanila pa rin po rin yung mapupunta. Oo, So, oo. yan po isa-ano natin, maglalagay tayo ng kooperatiba at pati na rin po yung mga kanilang mga halimbawa po mga kana-ani, puwede nila dun, gagawin din po. Yung iba mga kooperatiba nagkakaroon nga ng mga proyektong ganyan na together they uplift yung kanilang mga produkto. Minsan yung mga produkto nila na ilalagay pa yan sa mga supermarket, 'di ba? Tita Malu, Opo, napapaganda nila yung packaging, napapaganda nila yung kalidad at shelf life ng kanilang produkto. Umaangat sila sabay-sabay pare-parehas, Tita Malu. opo, yun ang kagandahan po sa kooperatiba may pagkakaisa dun. Yun nga yung ini-explain ko 'pag ako bumababa na dapat yun sa kooperatiba magtutulungan since halimbawa po magkakilala, tulong-tulong silang aangat. Halimbawa, yun kung papaano nila i-develop ang kanilang mga produkto, puwede silang, matulungan ng kooperatiba, parang magkakaroon na rin po ng parang ayan, kung papaano 'pag mapaunlad o gumawa ng mga gagawing negosyo, puwede rin po sila dun sa kooperatibang yun. Oo. Ngayon kasi Tita Malu, 'pag nabanggit yung salitang, vendor, 'di ba? Vendor ako, eh. Parang ang tingin talaga natin, maliit lang o very informal yung kanilang ginagawang negosyo. Paano natin matutulungan itong, mga vendors natin na 'pag sila'y nagpakilala, "Ay, vendor po ako. Ito po ang aking negosyo." Kumbaga may self-pride yung ating mga vendors, Tita Malu. Opo. Yun nga po sinasabi ko lagi 'pag ako nakakausap ko yung ating mga kapwa vendor, sinasabi ko na ito na yung umpisa natin ngayon na hindi porke 'pag sinabing vendors, eh, mababa ka lang o, um, maliit ka lang 'no ho. So, laging sinasabi ito na yung chance natin na dapat magtulungan tayo, magkaisa tayo na dapat iangat natin ang antas ng bawat manininda. Lagi ko ano, kaya nandito yung vendors party list para tulungan talaga. Ang mga kapwa natin vendors na parang 'di ba 'pag sinabing vendors, ay laging parang dapat mukha kang kawawa. Sinasabi ko lagi hindi dapat gano'n. Oo, hindi ka mukhang dapat nga mukha kang, "Ay, malaking kinikita nito kasi may negosyo 'to, vendor ito, manininda ito." Tama po, opo. So last na lang Tita Malu, magkakaroon ng ID, official ID ang mga vendors or parang card? Opo, opo. Yun po yung inaano ko rin po kasi lagi ko sinasabi na dapat mahalaga din po na ano po, meron tayong card o ID napakahalaga nun sa atin kasi para at least
ma-identify natin, halimbawa pupunta po kayo doon sa ating vendor hub o kaya doon sa ating ay sinatawag natin satellite office o sa ating kooperatiba na hindi na maraming tanong-tanong pa. Once na miyembro ka po noon, may QR code yon, marami pong benepisyo kasing magagamit yon. Bawa po sa, yun nga, lagi ko ano, sa kalusugan, sa hospitalization po. Mahalaga po yon na tayo ay sabi ko nga, makakapaglagay tayo ng budget, halimbawa sa isang magandang ospital na kung saan yung card lang na yon sapat na, ipapakita lang nila, may pondo ito at ito yung, hindi na nila kailangan maghanap ng pandeposito o kung ano na may hirapan sila agad-agad, oras de peligro, kailangan nila yung card. And yun, kailangan din po nila yun, pag halimbawa papasok sila sa ating kooperatiba, halimbawa hiram sila ng puhunan, napakahalaga po nung card na yon. And syempre mas maganda po na lagi ko, angkinin natin tong vendors party list ay sinasabi sa lahat na miyembro ko dapat taas noo tayo na tayo ay miyembro ng vendors party list po. Opo, kaya napakahalaga po nung card. And meron po tayong website para doon sa gusto magpamiyembro, meron po tayong website, meron din tayo sa Facebook account, meron po tayong mga coordinator sa bawat lungsod, bawat lugar po na kung saan pwede yung mga hindi kasi di naman po lahat tech, hindi naman lahat nag-i-internet po, lalo na sa medyo ano. So, meron po tayong mga umiikot o meron tayong mga offices kung saan po pwede silang po magpamiyembro na mag-fill up po ng mga forms po para po makapagpamiyembro. Ayun. So, Para pag meron ka kasing card na ganyan, meron kang certain level of confidence na, at saka yung pride, di ba, na vendor ako. At official ako, hindi ako yung mga fly-by-night na vendor. So, ako'y legit, ako'y may permit, at ako'y maalam, at ako'y lalago. Di ba, Tita Malu? tama po, tama po. So once again, nakasama natin si Tita Malulipana ng Vendors Party List. Ma'am, ilang araw bago po ang maghalalan. Good luck, God bless sa inyong pagtakbo sa Kongreso. Maraming salamat, ma'am. Thank you po, Ma'am Jessica, and thank you po sa lahat ng nanonood at sa lahat po na aking kapwa vendor. Salamat po na marami.